So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, malaki po yung tsansa na i-bulldozer itong pinagawa ni Digong sa Manila Bay. Ito nga po yung Dolomite Beach. Putragis na yan, imbis na makatulong, pabigat pa pala ito. O ngayon, syempre, hindi po tatanggapin ng mga DDS yan. Sasabihin ng mga Duterte Bobo supporter na tulo pa lawid ng mga yan na pinupolitika nyo lang naman si Tatay Digong. Ayaw nyo ng Duterte legacy. O sige, okay. Kayong mga bobong mga DDS, no, pag-aralan nyo muna kung ano ba talaga totoong nangyari. No? Kailangan nyo sagutin yung mga bagay-bagay kung ito ba ay totoo o hindi bago kayo makonclude. Hindi porkat na ginawa ni Digong, tama man o mali, wala kayong pakialam. Oh, so ito para makuha natin yung point natin dito, no? Ito bali na balita ito 2 weeks ago. Okay, so sabi dito, okay, before you blame Manila Dolomite Beach for flood. O, so sabi dito, okay, ito, basahin natin ito dito blockage of 3 outfalls. Tandaan nyo, ito po, nabalita lang po ito ngayon taon, 2 weeks ago. Oh, the statement comes after MMDA officials cited the artificial beachfront, no, artificial kasi ito, no, a project along Ross Boulevard built during the Duterte administration as one of the reason behind flooding in Metro Manila. Okay. Sasabihin na naman po ng mga bobong mga DDS dyan, Takero, matagal nang binabaha yung Maynila. Oo nga. Oh. Pero ang point dito mga kababayan, mas lumala po yung baha sa Maynila because of many reason. At isa pong rason dito, itong pag-blockage nga. Isipin mo gumawa ka ng Dolomite Beach tapos hinarangan mo yung drainage. Kung di ba naman tanga? Oh, yun ba? Ang tanong dito, totoo ba yun? Totoo ba na itong Dolomite Beach ay hinarangan yung tatlong drainage palabas nga po ng mga baha sa Maynila? Kung kayong mga bobong mga DDS hindi po kayo naniniwala, pumunta kayo ng Maynila, imbestigahan ninyo. Hindi porket na hindi kayo naniniwala dito, kukontrahin nyo na lang ito nang wala kayong ebidensya. Oh, sinabi na nga ng MMDA na yung Dolomite Beach, hinarangan yung tatlong drainage sa Metro Manila. Sino ba namang bobong gagawa nun? Nasabing ng mga DDS, hindi naman totoo yan, paninira lang yan. O ang gawin nyo, mga buwakan ng ina kayo, pumunta kayo na Maynila, patunayan ninyo, imbestigahan ninyo, na nagsisinungaling yung MMDA. Hindi pwedeng ganyan, para nakaintangan nito continue natin, sabi pa dito, According to the MMDA, the Dolomite Beach ended up blocking 3 major drainage outfalls, Paura, Remedios, and Estero de San Antonio Abad. So tatlo nga ito. The drainage system is actually just part of the Dolomite Beach project. The 3 outfalls were blocked so that the water could pass through a sewage treatment plant before getting discharged to the Dolomite Beach project. So sabi nga po ito ni MMDA Artes. Okay. So ngayon, sasabihin na naman dyan ng mga ingot-ingot na Duterte supporter, wala, di kami naniniwala dyan, paninira lang yan. Mga kababayan, itong balita po na to, hindi po ito bago. 3 years ago po, nabalita na po ito. Hindi lang po natin pinansin. So ito, meron ditong video from GMA News. Ngayon nga, makaka-copyright tayo dito So, putol-putulin ko na lang Yan, isang hindi pa yan. Ito So ito, 3 years ago pa tong balita na to. Sinong reporter? Si Mike Enriquez, buhay pa siya nito. So ano bang gusto kong ipunto dito? Ito po, binalita po ito na meron talagang blockage sa drainage. Hindi pa po magkaaway yung Duterte at Marcos nito. So ibig sabihin nito, hindi po bago itong sinasabi ng MMDA na ang Dolomite Beach po ay sanhi na pagbabaha sa Metro Manila. Putol-putulin ko lang para di tayo makapiright, no? Sige. Tapos proyekto bilang sanhi ng pagbaha sa ilang kalsada sa lungsod ng Maynila. Isinara daw kasi ang yung tinatawag na mga drain para mapadaan muna ang tubig. Ayan sinabi niya na, sinarado daw kasi yung mga drain para mapadaan yung mga tubig. Baha sa isang treatment plant para malinis ang tubig na lalabas sa may Dolomite Beach. Ayan na nga, Dolomite Beach, 2023. Tama. Hindi pa po magkaaway yung Marcos at Duterte nito. So, hindi bago yung issue.
Tanga lang po kayong mga DDS, ayun lang po yun. Nakatutok si Joseph Morong. May 3 malalaking drainage sa lugar, sabi ng MMDA. So ito yun, no? Ito rin yung binalita kanina eh. Ano ba yun? Teka, lakihan natin. Padre Paura Drainage, Remedios Drainage, Estero de San Juan de Antonio de Abad. Ito rin din eh. Tandaan nyo 3 years ago pa to, 2 years ago pa to, 3 years ago, 2 years. 2 years ago. 2 years ago na tong balita na to. Paano nyo didibang ito? Mga bobong mga DDS. Paano nyo didibang ito? Na paninira lang ito or pamumulitika lang ito? Matagal lang binabalita ito. Bugok. Ang Padre Faura main drain na malapit sa UN Avenue at Taft Avenue. Yung sa UN, kaya nga binaba ngayon sa UN. Dati hindi naman binaba dyan. Actually ako, no, ako nag-aral ako sa Maynila eh. No? Sa FIATI ako nag-aral eh. Hindi naman binaba yung UN. Ang alam ko hindi. Yung school namin binaba. Katabi ng ano yun eh. Katabi ng Ilog Pasig yun eh. Pero yung UN, binaba ba yung UN? Parang dati hindi naman, no? Parang dati hindi naman. Wala akong naalala na nabaha yung UN. Sa totoo lang. Ang Remedios Drainage sa May Ermita at Estero San Antonio Abad. Dito raw dapat dumadaan ang tubig palabas ng Manila Bay. Pero sabi ng MMDA, sarado po yan, sarado po siya. Hindi pa natatapos. Sinarado nga ni Digong. Alam nyo, no, ito yung point natin dito eh. Napaka-questionable naman po kasi talaga na aayusin mo yung Manila Bay, naglagay pa ng Dolomite Beach, pwede naman linisin lang naman yan. Tapos ang problema doon, sige okay lang, sige kung gusto nyo ng cosmetics, no, para magmukhang malinis yung Manila Bay, okay lang naman po yan. Yun nga lang ang problema dito, bakit hinarakan yung drainage? Hindi ba naman tangang gumawa nito? Duterte kasi kaya tanga eh. So ngayon mga streetwise, no, tira nyo to Actually, kapag ito po, napatunayan po talaga na may anomalya dito sa Dolomite Beach po na to, baka bulldozer po ito. Ngayon meron dito, no, ito po ay final ni Terry Ridon, no? Congressman ito ng Bicol. Di ba? So, syempre ito po ay aprobado na po ni Martin Romualdez. Yari ka dito. Kasi, ang point dito, iimbestigahan na po yung Dolomite Beach po sa Kongreso. Na-aprobado nga ni Martin Romualdez. Di ba? Good job po dito, no? Sir Martin. Konting push pa. Konting push pa, Kuya Martin. Kuya na. Tito na lang. Konting push pa, Tito Martin. Pwede ka na magpresidente. Konting push pa. So ito nga po yung yung resolution number. House resolution number ano to? House resolution number 56. Sabi dito, in January 2019, kung kailan nga po may pandemic, the Department of Environment and Natural Resources, in compliance with Supreme Court's writ continuing mandamus issued December 8, 2008 pala, launched a comprehensive Manila Bay Rehabilitation Campaign. Dubbed the Battle of Manila Bay, aimed cleaning, rehabilitating. So, may compliance kasi si Digong dito, no? Na lilinisin nga po yung Manila Bay. Yun nga lang po, base nga po dito sa resolution po na to, ang malupit dito, no, the project incurred an estimated 389 million budget with 28 million allocated to the Dolomite overlay. So yung Dolomite Beach po na yan, meron pong 28 million budget yan. Yung buhangin pa lang. Di ba? So malaking pera din yung 28 million. Ilang condom na mabibili doon, di ba? So ang sabi pa dito, no, in the course of 2020 budget deliberation at the House of Representatives, Environment Undersecretary Jonas Leones acknowledged that the controversial and artificial beach project was not part of the NEDA. So insertion din po ito pala. Lumalabas dito, no, na itong proyekto po ng Dolomite Beach po ito, biglaan po ito. So tandaan nyo kasi dapat po kasi, no, bago po maglabas ng budget, dapat po meron po itong council with NEDA every year. Ang problema po sa Dolomite Beach po, hindi po ito dumaan ng NEDA. Siningit lang po talaga ito. So alam naman po natin, no, kung ano ba talaga ang rason ng Dolomite Beach, no? Ang Dolomite Beach lang po ay pantakip lang po ito sa pinakamalaking scheme
na ginawa nga po ni Digong na reclamation project na pinapasok niya po yung mga Chinese. Oh, di ba? So ngayon ito malupit dito. Oh, critics including environmental groups, heritage advocates, and senators such as Nancy Binay, si Kiko Pangilinan, and Rizon Tiberos have objected to the Manila Bay Rehabilitation Program, arguing that aesthetics-driven Dolomite Beach project was ill-timed during the COVID-19 pandemic, lack prior insurance of environmental compliance. So minadali. So lack of issuance of environmental certificate, comprehensive environmental assessment, and prioritized visual appeal over sound ecological planning. So ngayon kayo mga kababayan, no, tatanungin ko po kayo. No? Siningit yung budget sa Dolomite. Napaka untiming po kasi nito. Una, nagrereklamo si Duterte na walang pera sa pambili nga po ng vaccine. Pero may pera po para isingit yung Dolomite Beach. O, di ba? Tapos, minadali po ito nang wala pa lang compliance sa mga environmental, ano ba sinabi dito? Environmental, ano yun? Environmental assessment. So ngayon, ito po yung mga question na kailangang sagutin. Ngayon, sasabihin naman ng mga bobong mga dinas, politika lang ito. O kayo sumagot. Sagutin nyo yung tanong. O baka kayo alam ninyo. O, ang tanong ba dito, valid ba yung mga concern? And by the way, mga kababayan, ito po yung sinasabi nga po ni Congressman Ridon. Meron siyang video dito eh. Ano ba yun? Wait lang. So ito po, pakinggan po natin yung statement niya ni Congressman Ridon. Yeah. Okay, so yung pong House Resolution number 56 ay basically para imbestigahan yung pong Dolomite Beach project po na ito. Una, yung pong necessity ba, kailangan ba talagang ginawa ito nung pong panahon na yon. Pangalawa, yung cost po nito. Tapos pangatlo, yung actual impact na po nito sa pagbabaha sa Metro Manila. Kasi binabagit na mismo ng Metro Manila Development Authority na cost po ito ng flooding, no? Ito pong actual project na ito. Kasi nga, nagsara ng 3 lagusan ng tubig nung pong kinasa noong 2020, ito pong proyekto pong ito. So basically, ang tanong natin dyan, bakit ito ginawa? Ibig sabihin, ang pangako po ng Dolomite Project noon, kasama yun sa binanggit nila, it should prevent coastal flooding. Ang tanong natin ngayon, sabi niyo coastal flooding, pipigilan niyo, bakit naging sanhi bigla ng flooding po ito pong proyekto na ito? Do you see na may accountability, liability, at DNR po dito? Well, absolute accountability po ito. Kasi, una, the Dolomite Project was never in the NEDA master plan. Ibig sabihin, sumulpot po ito parang kabuti dito po sa DNR line item budget for the 2020 budget. So, merong dapat magpanagot bakit nakasali po itong proyekto na ito. 389 million pesos po na pwede sana ginamit sa totoo lang para sa mga dagdag pong interventions sa paglilinis ng tubig like additional sewage treatment plants para po sa Manila Bay. Na imbis na, katulad na sinasabi po ng MMDA, na iimbudo sa singular sewage treatment plant sa kasalukuyan under the original design of the... Sa totoo lang, sino ba nakaisip talaga nun, no? Tingnan niyo ang daming anomalya nun eh. Nagsarado ng drainage, tatlong drainage yung sinarado, minadali, di ba? Kung kailan kailangan ng pera sa pandemic, sa kaginasasan. Yan, so ako interesado ako malaman kung ano magiging resulta ng investigasyon po na to. At sana kayong mga Duterte supporter, alam ko kayo mahal ninyo yung Dolomite Beach. Kasi isa ito sa mga Duterte legacy na sinasabi ninyo. Pero sana maging open sana yung mga utak natin, no? Alam ko sarado mga utak ninyo eh. Pero this time, buksan ninyo yung utak ninyo. Meron bang rason para mag-imbestiga? Kayo ba, kaya nyo bang sagutin yung sinasabi ng mga congressman natin na anomalya sa Dolomite Beach? Kung kaya nyo sagutin, di sagutin ninyo para di na matuloy yung investigasyon. Baka alam ninyo. Baka kayo na yung sagot. Dami nyo kasing alam mga DDS eh, no? Mga tanga naman. So yun mga kababayan, no? So kayo po, nung pumasabi nyo nga po dito, so kayo ba, pabor ba kayo na imbestigahan po yung Dolomite Beach po na yan? At kung sakali man na talagang ito ang isang pinakadahilan kung bakit nga po binabaha nga po sa Metro Manila dahil nga po sa tatlong drainage ang sinarado, pabor ba kayo dito na i-bulldozer ito? Kasi gano'n ang ending yan eh. Iba-bulldozer po yan eh. Ikaw ba? Gusto mo yun? Gusto mo? Oo, parang wala yun. Sabi ng misis ko, bulldozer na raw yun. Lagot ka.
Sige. So yun na, so thank you mga kababayan. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na ulit tayo sa Dolomite Beach. So thank you, salamat and babush.